Ang tanyag na Kuroda suture. Sa totoo lang, ako ang lumikha niyan. Ito ang mga salitang nagpabigla sa lahat. Kasalukuyan kaming nasa emergency room ng Sydney National Heart Center matapos kong maisalba ang isang buhay gamit lamang ang aking mga kamay, isang problemang hindi malutas kahit ng 50 milyong dolyar na makinarya. Isang matandang babaeng tagalinis na nakasuot ng kupas na kulay abong uniforme ang nagsalita. Biglang namutla ang mukha ng visiting fellow mula sa Tokyo, si Kenji Kuroda, anak ng presidente ng Japanese Heart Association. Ang pamamaraang ipinagmamalaki niya sa buong buhay niya, na likha raw ng kanyang ama, ay gawa pala ng babaeng tagalinis na nasa harapan niya. Isang doktora na biglang naglaho sa Tokyo, 25 taon na ang nakalilipas. Bakit siya ngayon nasa Sydney? At isang map ang hawak, saan mo man pinakikinggan ang kwentong ito ngayon, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Simulan na natin ang kwento. 3 oras bago ang lahat ng ito, ang kalangitan ng Sydney ay kulay pula. Ang lobby ng Sydney National Heart Center ay puno ng tawanan sa ilalim ng maniningning na mga chandelier. Isinasagawa noon ang pinakamalaking medical fundraising event sa buong Australia. Inilulunsad ang isang 30 milyong dolyar na German-made surgical robot, pinipirmahan ang isang 50 milyong dolyar na kasunduan sa isang Japanese medical foundation at sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo ang isang lalaki, si Harrison Croft, 64 na taong gulang, isang media mogul sa Australia at isa sa mga pangunahing miyembro ng board of directors ng ospital. Ang gabing ito ay ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng medisina sa Australia at Japan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mr. Croft sa mikropono. Sinundan ito ng malakas na palakpakan, ngunit pagkalipas ng 3 minuto, nawala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Sa sandaling iyon, biglang namutla ang mukha ni Mr. Croft at nahulog ang hawak niyang kupita ng champagne, ang tunog ng nabasag na salamin, at ang malakas na kalabog ng kanyang katawan na bumagsak sa sahig. Tulong. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Nagkagulo ang mga taong nakasuot ng itim na suit at may isang nagsimulang magsagawa ng CPR. Emergency call! Now! Ang nagmamadaling sigaw ni Dr. Marcus Thorne, ang hospital director, na tumawid sa buong lobby. Sa loob ng 30 segundo, dumating ang isang emergency cart, ikinabit ang ECG sa dibdib ni Mr. Croft. At lumitaw ang ritmo ng kanyang puso sa monitor. Ngunit mayroong kakaiba. Normal ang ECG, normal din ang imaging, sabi ng emergency medicine specialist na nagtataka. Bakit siya nag-cardiac arrest? Lahat ng numero ay normal. Walang anumang problema na ipinapakita ang 1.3 bilyong pisong halaga ng makinarya, ngunit ang pasyente ay unti-unting namamatay. Nagsisimula na ang brain damage. Sigaw ng neurologist. Kung hindi natin maibabalik ang daloy ng dugo sa loob ng 3 minuto, magiging brain dead siya. 3 minuto. 10 segundo. Sa maikling panahong iyon, kailangan nilang hanapin ang sanhi at ang solusyon. Si Kenji Kuroda, ang Chief Fellow ng Cardiothoracic Surgery mula sa Tokyo, ay humakbang, pasulong. 34 na taong gulang, nag-aral sa Germany, anak ng presidente ng Japanese Heart Association. Ang kanyang resume ay kahanga-hanga. Check the echocardiogram again. Posible bang may cardiac tamponade? Mabilis na utos ni Kenji. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Negative. Walang pericardial fluid. Walang senyales ng aortic dissection sa CT scan. 2 minuto na ang nakalipas. 1 minuto na lang ang natitira. 60 segundo. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Kenji. Ginamit na niya ang lahat ng natutunan niya sa Germany, ngunit hindi niya mahanap ang sanhi. Bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon,
Sa likod ng salaming pinto ng emergency room, isang matandang babae na bahagyang kuba, dahan-dahang itinutulak ang kanyang cleaning cart. Sa ibabaw ng cart, may 2 mop, isang dustpan, 3 bote ng sabon, at isang rolyo ng basurahan. Siya ay isang contractual janitress sa ospital. Sa loob ng 15 taon, araw-araw siyang pumapasok ng alas 5 ng umaga at umuuwi ng alas 11 ng gabi. Isang taong hindi man lang maalala ang pangalan. Ang pangalan niya ay Elena Reyes, isang 58 taong gulang na Pilipina. At pagkalipas ng 2.5 minuto, ang matandang tagalinis na ito ang makakatuklas sa sagot na hindi mahanap kahit ng 1.3 bilyong pisong makinarya gamit lamang ang kanyang mga kamay. Si Elena ay nagmomop sa dulo ng pasilyo. Gaya ng dati, 15 taon na niyang ginagawa ang parehong routine. Papasok ng alas 5 ng umaga para linisin ang lobby. Sa umaga ay ang mga outpatient hallway at sa hapon ay ang mga ward. Alas 11 ng gabi na siya nakakauwi sa kanyang maliit na apartment. Ngayong araw, dahil sa fundraising event na bago ang kanyang area, sinabihan siyang iwasan ng emergency room. Ngunit ang kanyang cart ay napadpad doon dahil may narinig siyang kakaibang tunog. Beep, beep, beep. Ang hindi regular na tunog ng ECG alarm. Ngunit sa pandinig ni Elena, may iba siyang naririnig. Dugdug, dugdug, isang napakapinong dobling pagtibok, isang pangalawang tibok na sumusunod sa pagitan ng 0, 3 segundo. Isang tunog na hindi maririnig ng karaniwang tao. Huminto ang kamay ni Elena sa paghawak ng mop. Imposible. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang loob ng ER. Ang mga doktor na nakaasul na scrub suit ay abalang-abala. At ang mga monitor ay kumikislap sa iba't ibang numero. Ngunit tila walang sino man sa kanila ang nakakarinig sa tunog na iyon. Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery, Al-Kappa syndrome. Kapag mayroong retrograde flow mula sa aorta patungo sa pulmonary artery, nagkakaroon ng ganoong dobleng pagtibok. Hindi ito nakikita sa ECG. Hindi rin sa CT scan. Tanging ang sanay na mga daliri at pandinig lamang ang makakaramdam nito. Hindi na malaya ni Elena na binitawan na niya ang kanyang cart at humakbang pasulong ang wika ng puso. Isang wikang matagal na niyang sinubukang kalimutan, ngunit ngayon ay muli niyang naririnig. Manang, bawal po kayo rito. Isang nurse ang sumigaw ng mataray. Napaurong si Elena. Yumuko siya at umatras. Nababaliw na ba ako? Anong alam ng isang tagalinis? Nanginginig ang kanyang kamay na nakasuot ng lumang rubber gloves. Ang mga kulubot sa likod ng kanyang palad, ang balat na nasira ng sabon, ang mga daliring puno ng kalyo, ang mga kamay na dating nagligtas ng libu-libong puso, ay ngayon, mga kamay na humahawak na lamang ng mop. Itinulak na ni Elena ang cart para umalis. Ngunit, 1 minuto na lang, isang nagmamadaling sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Hindi natin mahanap ang sanhi. Mayroon tayong nakakaligtaan. Nabasag ang boses ni Kenji. Hindi makaalis si Elena. Dugdug, dugdug. Ang dobling pagtibok ay unti-unting humihina. Ang pasyente ay namamatay. At walang sinuman sa loob ang nakakaalam kung bakit. Ang mga mata ni Elena ay nakatutok sa pinto ng ER. Papasok ba ako? O hindi? Sa pagitan ng 15 taon ng pananahimik at ng mga alaala ng nakaraan, siya ay natigilan. 30 segundo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng neurologist. Nanginginig na ang mga kamay ni Kenji. 5 taon sa Heidelberg University sa Germany. 3 taon sa Tokyo Teido University Hospital. 8 taon ng pagsasanay, ngunit wala siyang makita. Sa sandaling iyon. Screech. Bumukas ang pinto ng ER. Isang matandang babae na nakasuot ng kulay abong uniforme ang pumasok. Sino yan? Hindi ba't yung tagalinis yan? Bakit siya pumasok? Nagsimula ang bulungan sa mga medical staff.
Excuse me po, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Isang nurse ang humarang kay Elena. Ngunit hindi huminto si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pasyente. Ang pasyenteng yan may Alcapa syndrome, sabi niya sa isang mahinahon at mababang boses. Biglang tumahimik ang buong ER. Anong sabi mo? Lumingon si Kenji na may halong pagkainis. Acute rupture ng Alcapa syndrome. Mayroong retrograde flow mula sa aorta patungo sa pulmonary artery, ulit ni Elena. Kumunot ang noo ni Kenji. Sino ka ba? Paano nakakaalam ng medical terms ang isang tagalinis? Hindi yan lalabas sa ECG. Hindi rin makikita sa CT scan, pinutol ni Elena ang sasabihin ni Kenji. Pero ngayon, may naririnig akong dobleng pagtibok. 0.3 segundong pagitan. Dobleng pagtibok? Anong kalokohan yan? Ngumisi si Kenji. Ang hindi mahanap ng 3 bilyong pisong makinarya, naririnig ng tenga ng isang janitress, may mga mahinang tawanan mula sa paligid. Mukhang magaling ka rin palang mag-mop. At nakakarinig pa ng mga medical terms, sabi ng isang resident. Manang, lumabas na po kayo. Nakakahiya po sa harap ng pasyente. Tahimik na tinanggap ni Elena ang pangungutya. Hindi na bago sa kanya ang ganitong mga tingin. Matagal na panahon na, sa Tokyo, ganito rin ang mga tingin na natanggap niya. Isang Pilipina, humahawak ng puso, hindi niya alam kung saan siya lulugar. Noon at ngayon, pareho ang tingin ng mga tao. Ngunit hindi umatras si Elena. 20 segundo na lang ang natitira, mahinahon niyang sabi, kung hindi niyo idiin ang jugular vein para harangan ang retrograde flow, mamamatay ang pasyenteng yan. Tawagin ang security, sigaw ni Kenji. Sa sandaling iyon. Sandali, itinaas ni Dr. Marcus Thorne ang kanyang kamay para pigilan sila. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga kamay ni Elena. Ang kilos ng mga daliri sa likod ng lumang rubber gloves. Isang kilos na walang panginginig, tumpak at sanay. Bibigyan kita ng 3 minuto, sabi ng hospital director. Ano po? Gulat na sabi ni Kenji. Dr. Thorne, kalokohan po ito. Ipagkakatiwala niyo ang pasyente sa isang tagalinis? May iba pa ba tayong pagpipilian? Matigas ang boses ng direktor. 15 segundo na lang at magiging brain dead na siya. Nahanap mo na ba ang sagot? Kinagat ni Kenji ang kanyang labi. Hindi siya makapagsalita. Tumango ang direktor kay Elena. 3 minuto. Ipakita mo sa amin. Dahan-dahang hinubad ni Elena ang kanyang lumang rubber gloves. Lumitaw ang kanyang magaspang at bitak-bitak na mga kamay, ngunit ang mga daliri ay hindi nanginginig. Gloves, please. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang tagalinis. Ang boses ng isang doktor na matagal nang natutulog ay muling nagising. Isinuot ang sterile gloves sa mga kamay ni Elena. Ang temperatura ng hangin na nararamdaman sa manipis na latex. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Time starts now. Tumayo si Elena sa harap ng pasyente. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at inilagay sa gitna ng dibdib. Walang stethoscope, walang makinarya. Tanging ang dulo ng kanyang mga daliri. Tug, tug. Ang panginginig ng puso ay naramdaman niya sa ilalim ng kanyang palad. Ang 0.3 segundong dobleng pagtibok. Hindi siya nagkakamali. 10 seconds. May nagsimulang magbilang. Dahan-dahang iginalaw ni Elena ang dulo ng kanyang mga daliri. 2 sentimetro pa kaliwa, 3 sentimetro pa baba. Nandoon ang punto kung saan nagtatagpo ang aorta at pulmonary artery. Ang pinagmumulan ng retrograde flow. Nahanap ko na ang lokasyon, sabi ni Elena. 4 na sentimetro pa kanan mula sa gitna ng dibdib, sa ilalim ng ika-4 na tadyang. 30 seconds. Pinigilan ni Kenji ang kanyang pagngisi habang nanonood. Anong magagawa ng matandang yan?
Ngunit sa sumunod na kilos ni Elena, nanigas ang kanyang ekspresyon, inilipat ni Elena ang kanyang dalawang kamay sa leeg ng pasyente. Inilagay niya ang kanyang mga daliri ng eksakto sa ibabaw ng jugular vein. Mula ngayon, gagamitin ko ang jugular vein compression para baguhin ang daloy ng retrograde flow. Ano? Gamit lang ang mga kamay? Isang espesyalista ang nagtanong na hindi makapaniwala. Walang operasyon? Wala nang oras para sa operasyon. Sagot ni Elena. Kapag kaunti pa lang ang retrograde flow, kayang baguhin ang direksyon ng dugo sa pamamagitan ng external compression. 30 segundo ay sapat na. Wala namang ganyang nakasulat sa mga textbook. Kung wala sa textbook, hindi ibig sabihin ay hindi pwedeng gawin. Idiniin ni Elena ang kanyang mga daliri sa jugular vein. 1 minuto. Bumabalot ang tensyon sa ER. Walang pagbabago sa mga numero sa monitor. Ang ECG ay hindi pa rin regular at ang oxygen saturation ay patuloy na bumababa. 1 minuto, 20 segundo. Bahagyang ngumisi si Kenji. Sabi ko na nga ba, hindi gagana, ngunit hindi natinag si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi sa monitor, kundi sa dibdib ng pasyente. Ang bahagyang pagbabago na nararamdaman ng kanyang mga daliri, ang daloy ng dugo ay unti-unting nagbabago ng direksyon. 1 minuto, 40 segundo. Bahagyang dinagdagan ni Elena ang diin ng kanyang kaliwang kamay. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang kanang kamay sa ilalim ng collarbone. 1 minuto, 50 segundo. Sa sandaling iyon, dugdog, isang solong pagtibok. Nawala ang dobleng pagtibok. 2 minuto. Hindi huminto ang mga kamay ni Elena. Bumalik siya sa unang posisyon at sinimulan ang huling pagdiin. 2 minuto, 10 segundo. 2 minuto, 20 segundo. Beep, beep, beep. Ang dating hindi regular na ECG alarm ay nagsimulang magbago. Beep, beep, beep. Isang regular na ritmo. 2 minuto, 30 segundo. Tumataas ang oxygen saturation! Sigaw ng nurse. 85, 88, 2 minuto, 40 segundo. Nagiging stable na ang blood pressure. 2 minuto, 77 segundo. Beep! Naglabas ng stable na tunog ang monitor. Normal sinus rhythm, heart rate 72, oxygen saturation 97%. Kumurap ang talukap ng mata ng pasyente. Umunggol si Harrison Croft at muling nagkamalay. Dahan-dahang inalis ni Elena ang kanyang mga kamay. Ang pawis ng pasyente sa kanyang gloves ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Nakaligtas siya, bulong ng isang tao. Totoo bang nailigtas niya? Isang katahimikan ang bumalot sa ER. Ang sagot na hindi mahanap ng 1.3 bilyong pisong makinarya at ng 8 taong karanasang cardiothoracic fellow ay nalutas ng isang matandang tagalinis sa loob lamang ng 10 minuto at 47 segundo gamit ang kanyang mga kamay. Tulala si Kenji. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Imposible. Paano nangyari to? Hinubad ni Elena ang kanyang gloves at mahinang nagsalita. Dalhin niyo siya sa ICU. Kailangan niyang maoperahan sa loob ng 48 oras. Kumpirmahin ang diagnosis ng Al-Kapas syndrome at ihanda ang coronary artery reconstruction. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin na para bang walang nangyari. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa ER. Tanging ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp ang nagniningning. Ang mga medical staff na kanina lang ay nangungutya ay hindi makapagsalita. Ang resident na nagsabing mag-mop ka na lang ay nakayuko. Dahan-dahang lumapit si Dr. Marcus Thorne kay Elena. Sa halip na sumagot, tiningnan ni Elena ang gloves na kahuhubad lang niya, ang mga kulubot sa likod ng kanyang palad, ang balat na nasira ng sabon. Ngunit kanina lang, ang mga kamay na iyon ay nagligtas ng buhay. Isa lang po akong tagalinis. Mahinang sagot ni Elena. Isang tagalinis na kayang mag-diagnose
ng Al-Kappa syndrome? Hindi tumigil ang director. Ang ginawa mong pamamaraan, wala yan sa anumang textbook. Saan mo yan natutunan? Sandaling tumahimik si Elena. Ang pintong matagal na niyang isinara ay unti-unting bumubukas. Alam niyo ba ang Kuroda suture? Tanong ni Elena. Ang Kuroda suture? Siyempre, walang doktor na hindi nakakaalam niyan. Tumango ang direktor. Ang heart suturing technique na binuo ni Professor Ryuichi Kuroda, presidente ng Japanese Heart Association. Binawasan nito ang oras ng operasyon ng 40% at tinaasan ang success rate ng 30%, isang milestone sa modernong cardiac surgery. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. Ako ang lumikha ng pamamaraang yan. Nagyelo ang hangin sa ER. Ano? Nanlaki ang mga mata ng direktor. Namutla ng husto ang mukha ni Kenji. Kuroda. Iyon ang apelyido niya. Ang kanyang ama, si Ryuichi Kuroda, presidente ng Japanese Heart Association, noong 1999 sa Tokyo Teido University Hospital sa Cardiothoracic Surgery Department. Dahan-dahang nagsalita si Elena. Ako ang kanilang chief fellow noon, ang kauna-unahang dayuhan at babae na nakakuha ng posisyong iyon. Isang Pilipina. Ande! Sa Tokyo Teido University. Bulong ng direktor na hindi makapaniwala. 3 taon akong nagsaliksik. Ang mattress suture variation. Sa halip na tradisyonal na vertical suture, ginawa kong diagonal cross-stitching para suportahan ng mga sinulid ang isa't isa. Walang emosyon sa boses ni Elena na para bang kwento ng iba ang sinasabi niya. Malapit na itong gamitin sa klinika. Akala ko. Sa wakas, makikita na ng mundo ang aking pananaliksik. Pero bakit? Inagaw sa akin, tumingin si Elena kay Kenji. Sa unang pagkakataon, may bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Hindi galit, isang malalim na kalungkutan. Nang ama mo, nang hina ang mga tuhod ni Kenji. Napasandal siya sa pader para masuportahan ang sarili. Anong sinasabi mo? Ryuichi Kuroda. Malinaw na sabi ni Elena, presidente ng Japanese Heart Association, director ng Tokyo Teido University Hospital, at ang dati kong mentor. Lahat ng mata sa ER ay napunta kay Kenji. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Kinuha niya ang aking thesis, ang aking pananaliksik, ang aking pamamaraan. Ginamit niya ang pangalan niya. Sa halip na sa akin, bahagyang nanginig ang boses ni Elena. At ako! Huminto siya. Ang mga salitang matagal na niyang kinimkim ay bumara sa kanyang lalamunan. Ako ay naging isang kriminal na nagkamali sa medisina, tagsibol noon, sa edad na 29. Ang mga cherry blossom ay nalalaglag sa Tokyo noong Abril. Nakatayo si Elena Reyes sa harap ng Tokyo Teido University Hospital. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa saya. Ang kauna-unahang Pilipinang babae na naging cardiothoracic fellow sa Tokyo Teido. Mula sa libu-libong aplikante, siya lang ang napili. Nagawa ko! Mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang acceptance letter. Top-notcher sa UP College of Medicine, resident sa PGH, 3 journal na nailathala. Lahat ng pagod niya ay nagbunga na, ngunit ang saya ay hindi nagtagal. May Pilipina raw na dumating. Babae pa. Gaano kaya siya tatagal? Mula sa unang araw, malamig ang mga tingin. Tuwing inaabot sa kanya ang scalpel sa operating room, nararamdaman niya ang dulo ng mga daliri ng kanyang mga kasama. Hindi ka nabibilang dito. Ang mensahe ay malinaw kahit walang salita. Miss Reyes, mag-observe ka na lang muna sa operasyon ngayon. Miss Reyes, pakiayos naman nitong mga data. Miss Reyes, pakitimpla mo kami ng kape. Trato sa kanya ay parang katulong, hindi isang fellow, ngunit hindi nagreklamo si Elena. Pagka-uwi ng lahat,
Naiiwan siya sa laboratorio para mag-analyze ng data. Maaga siyang pumapasok para pag-aralan ang mga chart ng pasyente. Lumipas ang 1 taon, 2 taon. Sa 3 taon, sa wakas ay may resulta na. Ang mattress suture variation, isang bagong paraan ng pagtahi sa puso, gamit ang diagonal cross-stitching. Bumababa ang oras ng operasyon ng 40%, tumataas ang success rate ng 30%. Sa 23 clinical trials, 0 ang failure. Kahanga-hanga. Ito ay isang revolusyon. Sa unang pagkakataon, nakarinig siya ng papuri mula sa isang kasamahan. Elena Kun. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Kuroda sa kanyang pangalan. Ang iyong pananaliksik ay napakahusay. Salamat po, Professor. Kumabog ang dibdib ni Elena. Sa wakas, kinikilala na nila ako. Maganda kung ipipresent mo ito sa Japanese Heart Association Conference sa susunod na buwan. Talaga po? Pero pinutol ni Professor Kuroda ang kanyang sasabihin. Ako ang magiging first author. Nanigas ang mukha ni Elena. Professor, pero ang pangalan mo ay ilalagay ko bilang second author. Mahihirapang tanggapin ng asosasyon kung isang dayuhang babae ang solo author. Para rin ito sa iyo. Para rin ito sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako sa puso ni Elena, ngunit ang pananaliksik na ito ay, alam mo kung gaano kahalaga ang posisyon ng isang fellow, hindi ba? Naging malamig ang boses ni Kuroda. Malapit na ang contract renewal mo. Isang pananakot. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. 3 taon ng puyat, libu-libong oras ng pag-aaral, 23 clinical trials. Hindi niya kayang isuko ang lahat ng iyon. Hindi po pwede, Professor. Umiling si Elena. Ako po ang first author ng pananaliksik na ito. Hindi ko po kayang ibigay. Nag-iba ang mukha ng profesor. Isang Pilipina na hindi alam ang kanyang lugar. Bulong niya. Hindi alam ni Elena noon kung paano babaguhin ng pagtangging iyon ang kanyang buhay. 4 na linggo ang lumipas, Nobyembre 7, 1999. Iyon ang araw na unang gagamitin ang suturing teknik ni Elena sa isang opisyal na operasyon. Ang pasyente ay si Mr. Matsumoto, 62 taong gulang, may malubhang mitral valve regurgitation. Sa lumang paraan, 30% lang ang survival rate. Pero sa paraan ni Elena, aabot ito sa 70% ng umagang iyon. Miss Reyes, ako ang mag-oopera ngayon, biglang sabi ni Professor Kuroda. Professor. Pero ang pasyenteng ito ay para sa kaligtasan ng pasyente. Ang unang paggamit ng bagong teknik ay dapat gawin ng isang may karanasang doktor. Hindi na nakapalag si Elena. Papunta na si Professor Kuroda sa operating room. Kailangan niyang manood mula sa observation deck. Sa likod ng salamin, nakikita niya ang operating table. Kinuha ni Professor Kuroda ang scalpel at sinimulan ang unang tahi. Namutla ang mukha ni Elena. Mali, iba ang anggulo. Ang mattress suture variation ay kailangang eksaktong 45-degree angle. Ngunit ang kamay ni Professor Kuroda ay nasa 32 degree. Hindi pwede yan. Bulong ni Elena. Pangalawang tahi. Pangatlong tahi. Mali pa rin ang anggulo. Kailangang itigil. Tumayo si Elena mula sa observation deck. Ngunit huli na ang lahat. Isang alarm ang tumunog sa OR. Massive bleeding. Pumutok ang tinahing bahagi. Stop the bleeding! Now! Sigaw ni Professor Kuroda. Ngunit hindi tumitigil ang dugo. Napahawak si Elena sa salamin. Nagdilim ang kanyang paningin. Pagkalipas ng 30 minuto, si Mr. Matsumoto ay namatay sa operating table. At makalipas ang 2 araw, ipinatawag si Elena sa opisina ng hospital director. Pagbukas ng pinto, nandoon si Professor Kuroda, ang legal team ng ospital, at ang mga miyembro ng ethics committee. Fellow Elena Reyes, sabi ng director sa malamig na boses.
Isinagawa ang investigasyon sa mitral valve surgery ni Mr. Matsumoto noong Nobyembre 7, 1999. Kumabog ang dibdib ni Elena. Ayon sa resulta ng investigasyon, ang sanhi ng pagkabigo ng operasyon ay ang kakulangan sa kasanayan ng nagsagawang surgeon. Kakulangan sa kasanayan ng surgeon. Tumingin si Elena kay Professor Kuroda. Nakayuko ito at umiiwas ng tingin. Ayon sa surgical records, binuklat ng director ang mga dokumento. Ang surgeon na nakalista sa operasyong iyon ay si Fellow Elena Reyes. Ano? Napatayo si Elena. Nasa observation deck lang po ako. Si Professor Kuroda po ang nag-opera. Ang CCTV footage sa operating room ay nasira dahil sa equipment malfunction, kalmadong sabi ng direktor. Walang pirma mo sa observation log at sa surgical consent form, ikaw ang nakapirma bilang surgeon. Hindi makapaniwala si Elena. Malinaw na nanood lang siya at hindi siya pumirma sa anumang consent form. Peke po yan, sigaw ni Elena. Hindi po ako pumasok sa operating room. May pumeke ng pirma ko. Fellow Reyes, sa unang pagkakataon ay nagsalita si Professor Kuroda. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero namatay ang pasyente. May kailangang managot, hindi ba, Professor? Diretsong tiningnan ni Elena si Kuroda. Nandoon po kayo sa OR. Kayo po ang may hawak ng scalpel. Sasabihin ko pa lang sana sa inyo na mali ang anggulo ng tahi nyo. Anong sinasabi mo? Umiling si Kuroda. Nasa isang conference ako sa Seoul noong araw na yon. Narito ang attendance list at flight records. Naglabas siya ng isang folder ng mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Imposible. Fellow Reyes, nagsalita ang chairman ng Ethics Committee. May isa pa kaming nakumpirma. Nagbuklat siya ng isa pang dokumento. Gabi bago ang operasyon, 3 bote ng fentanyl ang nawala sa narcotics cabinet. Ang access log ay nagpapakita na ang ID card mo ang ginamit. Hindi po ako pumunta sa narcotics cabinet. At sa umaga ng operasyon, may nagsabi na sinabihan mo raw ang pamilya ni Mr. Matsumoto na baka hindi maging matagumpay ang operasyon. Hindi ko po sinabi yan. Nanginginig ang boses ni Elena. Sino? Sino? Ang gumagawa nito, Fellow Reyes. Isinara ng direktor ang folder. Ang komite ay nagpasya na dahil sa medical negligence at kapabayaan sa pangangasiwa ng gamot, ang kontrata ni Fellow Elena Reyes ay agarang wawakasan at sisimulan ang proseso ng pagbawi ng kanyang medical license sa Japan. Nang hina ang mga tuhod ni Elena at para paghandaan ang civil lawsuit mula sa pamilya ni Mr. Matsumoto, hihilingin namin ang travel ban para kay Fellow Reyes. Nagdilim ang kanyang paningin. 3 taon ng pananaliksik, libu-libong oras ng pagod, ang titulong kauna-unahang Pilipinang babae. Lahat ay gumuho pagkatapos ng meeting na iwan si Elena sa isang walang taong pasilyo. Sa labas ng bintana, nalalaglag ang mga dahon ng taglagas. May narinig siyang mga yabag, Elena-kun, si Professor Kuroda. Tumayo siya sa harap ni Elena. Akala mo ba tapos na? Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang nakakatakot na ngiti na hindi pa niya nakita dati. Ang galing ng research mo. Ang mattress suture variation. Kapag inilathala ko ito sa ilalim ng pangalan ko, magiging sikat ito sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Anong alam ng isang Pilipinang babae? Ngumisi si Kuroda. Ang mga katulad mo ay dapat bumalik na lang. Sa Pilipinas. Naiintindihan mo? Tumalikod siya. At nga pala, huminto siya at idinagdag. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting pangangalaga ko ang research data mo. Nawala ang mga yabag. Hindi makagalaw si Elena. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya. Ang malamig na hangin ng taglagas ay pumasok sa siwang ng bintana. Malamig. Ganoon nagtapos ang Nobyembre niya sa Tokyo. Bumalik siya sa Pilipinas. Walang-wala.
Ang kanyang medical license ay suspendido dahil sa record niya sa Japan. Walang ospital na tumanggap sa kanya. Si Elena Reyes. Yung pumatay ng pasyente sa Tokyo, hindi ba't medical malpractice at pagnanakaw ng gamot? Ayokong madikit diyan. Mabilis kumalat ang tsismis. Ang kwentong pinatay ni Elena ang isang pasyente. Nagkamali sa OR. Nagnakaw ng gamot. Walang gustong makinig sa katotohanan. Inabutan siya ng kanyang asawang si Theo ng isang sobre. Elena. Tahimik na pumirma si Elena. Wala na siyang lakas para tumutol. 34 na taong gulang. Suspendido ang lisensya. Diborsyada. Walang pera. Nahirapan siyang magbayad kahit ng renta sa kanyang apartment. Ang una niyang trabaho ay tagahugas ng plato sa isang restaurant. Ang kanyang mga kamay na dating nagtatahi ng puso ay ngayon nag-aalis ng sebo sa mga plato. Ang pangalawa niyang trabaho ay tagabalot sa isang pabrika. 12 oras siyang nakatayo sa harap ng conveyor belt. Ang pangatlo niyang trabaho ay tagalinis. 4:00 ng umaga siyang gumigising para maglinis ng sahig ng mga gusali. 3 taon ang lumipas. Isang gabi, pauwi, nakita niya ang isang electronic billboard sa isang istasyon ng tren. Japanese Heart Association, Professor Ryuichi Kuroda, pinarangalan ng Lifetime Achievement Award. Malaki ang mukha ni Kuroda sa screen. Para sa kanyang kontribusyon sa pagbuo ng Kuroda Suture, huminto si Elena. Kuroda Suture. Iyon ang kanyang teknik, ang mattress suture variation. Ang kanyang pananaliksik na pinagpuyatan niya ng 3 taon. Ngayon, kilala na ito sa mundo bilang Kuroda Suture. Matagal na tinitigan ni Elena ang billboard. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit pakiramdam niya wala siyang karapatang umiyak. Kinampihan na ng mundo si Kuroda. Lumipas ang 3 taon pa. Si Elena ay 40 taong gulang na. Hindi na niya kaya sa Pilipinas. Bawat kilala niya ay tinuturo siya. Tuwing napapadaan siya sa ospital, may mga bulungan siyang naririnig. Kumuha siya ng flight papuntang Australia. Sydney. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Akala niya makakapagsimula siyang muli. Ngunit kahit sa Sydney, hindi kinilala ang kanyang lisensya. Ang record niya sa Japan ang humahadlang. Sa edad na 43, naging tagalinis si Elena sa Sydney National Heart Center, isang kabalintunaan. Ang mga kamay na dating nagliligtas ng puso ay ngayon naglilinis ng sahig ng isang heart center. Araw-araw, 5:00 siya pumapasok. Nililinis niya ang mga pasilyo, ang harap ng OR, ang ER. Minsan, kapag bumubukas ang pinto ng OR, nasisilip niya ang loob, ang asul na scrub suits, ang ilaw sa operating table, ang kamay ng doktor na may hawak na scalpel. Tuwing nangyayari iyon, lumilingon si Elena, na para bang hindi niya dapat makita. Ganoon lumipas ang 15 taon. Ang 38 anyos na fellow ay naging 58 anyos na tagalinis. Walang nakakaalala sa kanyang pangalan. Walang nagtatanong sa kanyang nakaraan. Naging komportable si Elena doon. Mas mabuti nang makalimutan. Ngunit ang dulo ng kanyang mga daliri ay hindi nakalimot. Tuwing hawak niya ang mop, tuwing bitbit niya ang timba ng sabon, naaalala ng kanyang mga daliri, ang init ng puso, ang ritmo ng tibok, ang pakiramdam ng pagliligtas ng buhay. Ang katahimikan sa ER ay tumatagal. Pagkatapos ng revelasyon ni Elena, walang makapagsalita. Si Kenji ay nakasandal sa pader, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Totoo ba yan? Maingat na tanong ni Dr. Marcus Thorne. Paano mo mapapatunayan ang isang bagay na nangyari 25 taon na ang nakalilipas? Sandaling tumahimik si Elena. At sa halip na kumuha ng papel mula sa bulsa, sinabi niya, "Nasa mga gamit ko po. Mula nang dumating ako sa ospital na ito, lagi ko itong dala. Pwede ko pong kunin." Ano yon? Ang research proposal na isinulat noong Abril 15,
1999. Kalmado ang boses ni Elena. Ang orihinal na plano para sa mattress suture variation. Nandoon ang pirma at fingerprint ko. At tumingin siya kay Kenji. Sa ilalim ng lead researcher, ang pangalan ko ang nakasulat. Sa co-researcher, ang pangalan ni Professor Ryuichi Kuroda. Bilang mentor lang, kahit na mayroon yan, nanginginig ang boses ni Kenji. Pwedeng peke yan. Pwede nating ipa-verify. Sagot ni Elena. Ang edad ng papel, ang kemikal ng tinta, ang fingerprint. Lahat yan, posible. Nanginginig ang kamay ni Kenji. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa keyboard. Tokyo Teido University Hospital Archives, 1999, Cardiothoracic Surgery Research. Dahil direktor ng ospital ang ama niya, may access siya. Lumitaw ang listahan ng mga file. Marso 1999, Abril 1999, Mayo 1999. Binuksan ni Kenji ang file ng Abril. Research Proposal, Mattress Suture Variation. Bumukas ang file. Sa unang pahina, ang mga pangalang nakasulat. Lead Researcher, Elena S. Reyes. Co-researcher, Ryuichi Kuroda. Nabitawan ni Kenji ang mouse. Ito. Hindi siya makapaniwala habang tinititigan ang screen. Mayroon pa, sabi ni Elena. Hanapin mo rin ang surgical record ng Nobyembre 7, 1999. Muling gumalaw ang mga daliri ni Kenji. Nobyembre 1999. Surgical records. Pasyente, Matsumoto. Bumukas ang file. Surgeon, Elena S. Reyes. Ngunit sinabi ni Elena, sa tabi ng record na yan, dapat mayroong edit history, ang orihinal na file, at ang binagong file. Kinlik ni Kenji ang edit history. Original record Nobyembre 7, 1999. Surgeon, Ryuichi Kuroda. Revised record. Nobyembre 9, 1990. Surgeon, Elena S. Reyes. Editor, System Administrator. Nanigas ang mukha ni Kenji. Ang pagbabago ay ginawa ng Trilebentro ng madaling araw. Ito ang ebidensya ng pandaraya. Sa orihinal, si Ryuichi Kuroda ang surgeon. Ngunit makalipas ang 2 araw, sa gitna ng gabi, pinalitan ito ng pangalan ni Elena. Lahat ng mga tao sa operating room noong araw na iyon ay nanahimik, sabi ni Elena. Ganoon kalakas ang impluwensya ni Professor Kuroda. Walang sino man sa Tokyo Teido ang kayang tumutol sa kanya. Walang masabi si Kenji habang nakatingin sa laptop. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nirerespeto ko ang aking ama, sabi niya sa nanginginig na boses. Ang Kuroda Suture. Dahil sa teknik na yon, napakaraming pasyente ang nailigtas niya. Gusto kong maging doktor na tulad niya, naputol ang kanyang boses. Pero ninakaw lang pala yon. Tiningnan ni Elena si Kenji. Ang anak ng lalaking sumira sa kanyang buhay, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan. Mahinang sabi ni Elena. Hindi kailangang pasanin ng anak ang kasalanan ng ama. Pero sa pangalan ng ama ko, ikaw ay ikaw, sabi ni Elena. Maging mas tapat kang doktor. Iyon ang magagawa mo, yumuko si Kenji. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tahimik siyang umiiyak. Lumapit si Dr. Marcus Thorne. Miss Reyes, magalang niyang sabi. Ang ospital na ito ay magsasagawa ng opisyal na investigasyon. Kukontakin namin ang Japanese Heart Association at aalamin ang katotohanan sa nangyari noong 1999. Umiling si Elena. Para saan pa, kahit 25 taon na ang lumipas, ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Matigas na sabi ng direktor. Kung sa iyo ang teknik na iyon, dapat malaman yan ng mundo. Sa labas ng bintana,
Nakita ang kalangitan ng Sydney sa gabi. Unti-unting lumilitaw ang mga bituin. Matagal na tinitigan ni Elena ang kalangitan. Pagkalipas ng 25 taon, ang mga salitang matagal niyang kinimkim ay sa wakas lalabas na. 1 linggo ang lumipas. Mabilis ang investigasyon ng Sydney National Heart Center. Nagpadala si Dr. Thorne ng opisyal na sulat sa Japanese Heart Association at Tokyo Teido University Hospital. Humihiling kami ng muling investigasyon sa pagkamatay ni Mr. Matsumoto noong 1999. Noong una, binaliwala ito. Bakit bubuksan muli ang isang kaso na 25 taon na ang nakalipas, walang ebidensya, ngunit lumabas si Kenji. Ako ang magiging testigo. Inilabas niya ang lahat ng data na nahanap niya sa archives ng ospital ng kanyang ama. Ang pagkakaiba ng orihinal at binagong surgical record, ang ebidensya ng pandaraya na ginawa ng 3:47 ng madaling araw. Ang pangalan ni Elena Reyes sa research proposal. Nagsimulang kumilos ang media. Ang tunay na lumikha ng Kuroda suture. Ano ang nangyari sa Tokyo bati 5 taon na ang nakalilipas, sunod-sunod ang mga balita. Hindi na kayang manahimik ng Japanese Heart Association. Bumuo kami ng isang investigation committee. Anunsyo nila, 3 linggo ang lumipas, isang retiradong empleyado ng Tokyo Teido University Hospital ang tumestigo. Dati siyang administrative assistant. Madaling araw ng Nobyembre 9, 1999. Ipinatawag ako ni Professor Kuroda. Nanginginig ngunit malinaw ang kanyang boses. Inutusan niya akong baguhin ang surgical record. Palitan ang pangalan ng surgeon. Bakit mo sinunod ang utos? Si Professor Kuroda. Siya ang hari ng ospital. Hindi ko kayang tumanggi. Ang pangalawang testigo ay isang dating nurse sa narcotics. Wala po si Miss Elena sa operating room noong araw na iyon. Nasa observation deck po siya. Sigurado ka? Opo. Kitang-kita ko po ang mukha niya sa likod ng salamin. Namumutla habang pinapanood ang operasyon. Pangatlong testigo. Pang-apat na testigo. Ang mga taong nanahimik ay nagsimula ng magsalita. Pagkalipas ng 25 taon, sumabog ang katotohanan. Si Profesor Kuroda mismo ang nag-opera. Hindi kasama si Fellow Reyes sa operasyon. Ang research data ay pag-aari ni Fellow Reyes. Kinuha lang ni Professor Kuroda. Malinaw ang conclusion ng investigation committee. Ang responsibilidad sa pagkamatay ni Mr. Matsumoto noong 1999 ay nasa surgeon na si Ryuichi Kuroda. Ang mga akusasyon laban kay Fellow Elena Reyes ay napatunayang gawa-gawa lamang at ang tunay na lumikha ng mattress suture variation na kilala ngayon bilang Kuroda suture ay si Dr. Elena Reyes. Kumalat ang balita sa buong mundo, katotohanang nabulgar. Pagkalipas ng 25 taon, ang nakatagong kwento ng hukom na naging tagalinis. Kuroda suture. Nahanap na ang tunay na pangalan. Sa kanyang maliit na apartment sa Sydney, pinanood ni Elena ang TV. Nasa screen ang mukha ni Ryuichi Kuroda. Napapaligiran ng mga reporter, payat na payat ang kanyang mukha. Wala na ang dating kumpiyansa, Chairman Kuroda. Ano po ang masasabi niyo sa kasong ito? Hihingi po ba kayo ng tawad kay Miss Reyes? Hindi makapagsalita si Kuroda. Nanginginig lang ang kanyang mga labi at yumuko siya. Pinatay ni Elena ang TV. Walang saya ng paghihiganti. Isang pakiramdam ng kawalan, hindi na maibabalik ang 25 taon. 2 araw pagkatapos ng anunsyo, gabi sa Sydney. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng apartment ni Elena. 2 tao ang bumaba, si Kenji at ang kanyang ama, si Ryuichi Kuroda. Iba na si Kuroda. Kuba na ang kanyang likod. Puti na ang kanyang buhok. Malalim na ang mga kulubot sa kanyang mukha. Sa edad na 65, ang dating hari ng Japanese cardiology ay isa ng kahabag-habag na matanda. Nakatayo si Elena sa labas ng apartment. Pinapanood sila.
Pagkalipas ng 25 taon, dahan-dahang lumakad si Kuroda. Nanginginig ang kanyang mga binti. Pagdating niya sa harap ni Elena, matagal siyang hindi nagsalita. At, Todd, lumuhod siya. Miss Reyes. Basag ang kanyang boses. Patawarin mo ako. Hindi gumalaw si Elena. Noong 25 taon na ang nakalipas, ang ginawa ko sa iyo. Nanginginig ang mga balikat ni Kuroda. Kasakiman! Napakaganda ng research mo. Hindi ko matanggap na hindi iyon sa akin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinira ko ang buhay mo dahil sa akin. Lahat dahil sa akin. Tiningnan siya ni Elena. Sa loob ng 25 taon, inisip niya ang sandaling ito. Ang sarili niya na nakakaramdam ng saya habang nakaluhod si Kuroda. Ngunit ngayong nangyari na, wala siyang maramdaman. Tumayo po kayo. Kalmadong sabi ni Elena. Itinaas ni Kuroda ang kanyang ulong basang-basa ng luha. Mapapatawad? Mapapatawad mo ba ako? Sandaling tumahimik si Elena. Umihip ang hangin ng gabi sa Sydney. Ang pagpapatawad. Dahan-dahang sabi ni Elena. Hindi ko pa po alam. Nanlumo ang mukha ni Kuroda. 25 taon na po ang lumipas. Sa loob ng panahong iyon, map ang hawak ko. Hindi nanginginig ang boses ni Elena. Sa edad na 24, nawala sa akin ang lahat. Iniwan ako ng asawa ko. Umalis ako sa bansa ko. Tinalikuran ko ang pangalan ko. Hindi na maibabalik ang panahong iyon. At hindi mabubura ng isang salitang patawad ang lahat ng nangyari. Yumuko si Kuroda. Pero, dugtong ni Elena, pagod na rin po akong magtanim ng galit. Tiningnan niya si Kuroda. Kaya umalis na po kayo. Wag na po kayong maging bahagi ng buhay ko. Matagal na nakaluhod si Kuroda. Lumapit si Kenji at tinulungan ang ama. Itay, tumayo na po kayo. Naglakad paurong si Kuroda. Hawak-hawak ang braso ng anak. Dr. Reyes, yumuko si Kenji. Mula ngayon, mamumuhay po ako ng iba. Susubukan kong bayaran ang mga ninakaw ng aking ama. Tiningnan ni Elena si Kenji. Iba ang mga mata niya sa mga mata ni Kuroda, puno ng hiya at determinasyon. Sige, sabi ni Elena, maging mabuti kang doktor. Iyon ang magagawa mo. Muling yumuko si Kenji. At tinulungan ang ama na maglakad palayo. Ang kanilang mga anino ay nawala sa dilim. Matagal na nakatayo si Elena. Umihip ang hangin. Ang bigat sa kanyang dibdib sa loob ng 25 taon ay unti-unting gumagaan. Hindi ito ganap na pagpapatawad. Ngunit hindi na rin ito galit. Pagpapakawala lang. Tumingala si Elena sa langit. May mga bituin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. 3 buwan ang lumipas. May opisyal na anunsyo ang Japanese Heart Association. Kinikilala ng asosasyong ito na ang tunay na lumikha ng mattress suture variation ay si Dr. Elena Reyes. Ang pamamaraang dating tinatawag na Kuroda suture ay opisyal ng papalitan ng Reyes Kuroda suture at isa sa alang-alang ang pagpapalit nito sa Reyes suture sa hinaharap. Lahat ng disciplinary actions laban kay Dr. Reyes noong 1999 ay binabawi at kami ay maglalabas ng opisyal na paghingi ng tawad. Kumalat ang balita. Pagbabalik ng dangal pagkalipas ng 25 taon mula Tagalinis. Naging world-renowned cardiac surgeon, kalmado si Elena habang binabasa ang mga balita. Walang luha ng tuwa. Marahil dahil sobrang tagal na niyang hinintay o dahil binitawan na niya ang lahat, tahimik siyang tumango. Sa wakas tapos na, 1 linggo ang lumipas, may isang maliit na seremonya sa Sydney National Heart Center. Tumayo sa entablado si Dr. Marcus Thorne. Ngayong araw, mayroon kaming isang espesyal na anunsyo. Inanyayahan niya si Elena sa entablado. Sa halip na uniforme ng tagalinis, nakasuot si Elena ng bagong business suit. Kakaiba ang pakiramdam.
taon bago siya nakasuot muli ng disenteng damit. Iginagawad namin kay Dr. Elena Reyes ang posisyon ng Chief Consultant ng Sydney National Heart Center. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo ang mga empleyado. Ang mga taong dati tumatawag sa kanyang manang. Tiningnan sila ni Elena. Walang galit. Hindi rin naman nila alam. Salamat po. Maikling sabi ni Elena. Gusto ko lang pong muling magligtas ng mga puso. Iyon lang po. Sa sandaling iyon, isang tao ang tumayo mula sa mga manonood. Si Harrison Croft. Ang pasyenteng iniligtas ni Elena. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa entablado. Dr. Reyes! Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Iniligtas mo ang buhay ko. Gamit lang ang iyong mga kamay. Sa loob ng 2 minuto at 47 segundo, nagluluha ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero gusto kong gawin ito. Inabutan niya si Elena ng isang sobre. Ano po ito? Pondo? Para sa pagtatatag ng Elena Reyes Cardiac Academy. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Isang akademya, kailangan nating magsanay ng mas maraming doktor na tulad niyo, Dr. Reyes, ngumiti si Croft. Hindi mga doktor na umaasa lang sa makinarya, kundi mga doktor na kayang basahin ang puso gamit ang kanilang mga daliri. Kayo po mismo ang magtuturo sa kanila. Tiningnan ni Elena ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang bagay na hindi niya pinangarap sa loob ng 25 taon. Ang magturo muli. Ang magkaroon muli ng mga estudyante. Salamat po. Nanginginig ang boses ni Elena. Sa unang pagkakataon, may namuong luha sa kanyang mga mata. 6 na buwan ang lumipas. Isang maliit na sign ang isinabit sa isang gusali na may tanawin ng Sydney Harbor. Elena Reyes Cardiac Academy. Ang unang batch ay may 12 estudyante. 8 sa kanila ay babae, mula sa Asia, Africa, Middle East. Mga batang doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga class. Sinimulan ni Elena ang kanyang unang lecture para sa isang cardiac surgeon. Ano ang pinakamahalaga? Nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Kasanayan po. Modernong equipment. Karanasan. Umiling si Elena. Hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang magaspang at kulubot na kamay. Ang kamay na humawak ng mop. At ang kamay na nagligtas ng puso. Ang dulo ng inyong mga daliri. Sabi ni Elena. Ang makinarya ay pwedeng masira, ang data ay pwedeng magkamali. Pero ang alaala ng inyong mga daliri, hindi kayo ipagkakanulo. Tahimik na nakinig ang mga estudyante. Sa loob ng 25 taon, map ang hawak ko. Pero ang dulo ng mga daliri ko, hindi kinalimutan ang wika ng puso. Ganoon din kayo, kahit baliwalain kayo ng mundo, kahit diskriminahin, kahit itulak palayo, hanggat naaalala ng inyong mga daliri, darating ang araw na makakabangon kayong muli. Sa labas ng bintana, sumisikat ang araw ng Sydney. Sandaling tumingin si Elena sa labas. Naalala niya ang Tokyo. 25 taon na ang nakalipas. Ang Abril na puno ng cherry blossoms. Ang 20 anyos na sarili niya na puno ng pag-asa at ang Nobyembre na nawala sa kanya ang lahat. Ngayon, lahat ng iyon ay nag-ugnay dito. May bumukas na pinto. Si Kenji. Guest lecturer siya sa akademya ni Elena. Sinusubukan niyang hanapin ang sarili niyang landas, malayo sa anino ng kanyang ama. Ma'am, handa na po para sa susunod na klase. Tumango si Elena. Tara, lumabas siya ng classroom. Sa ibaba, naglalakad ang mga estudyante, ang mga susunod na cardiac surgeon, mga taong magliligtas ng buhay gamit ang kanilang mga daliri. Tiningnan ni Elena ang kanilang mga likod. 25 taon na ang nakalipas, akala niya na wala na sa kanya ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Ang katotohanan at ang pagmamahal sa mga pasyente ay nanatili at ang alaalang iyon ay muling namulaklak.
Sa ilalim ng kalangitan ng Sydney, isang bagong tagsibol ang nagsisimula. Kumusta ang kwento natin ngayong araw? Saan mo man ito pinakikinggan ngayon, ibahagi mo sa amin sa mga komento, mag-subscribe at i-like para makita mo agad ang mga pinakabagong video. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon.